花起舞影灼灼，何时春色入江河？无他，为顺水逐波。何故轻曲断离歌？无我天地间寂寞。心在穹苍断崖处静默。天杯里沾日月映怀，何以得世间大自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不换。万古千秋有梦与悔，何以离沧桑而明媚？自心中无有挣扎，扶风遥远，自如纵横。潇洒如梦，今后。Akin na yan. Ayoko. Ibibigay mo o hindi? Ibibigay mo rin sa akin yan. Huwag kang lalabas. Diyan ka lang. Saan mo siya tinatago? Magtapat ka na. Ayaw mong magsalita? Kung ganon, mga kawal, kalad ka rin siya. Pahirapan siya hanggang mamatay. Aba! Tiyawan! 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 Bakit ka lumabas? Kamahalan, nakiusap po. Bata lang po siya. Huwag niyo po siyang papatayin. Parang awa niyo na. Ibibigay ko na! Ito na, sa'yo na to! Huwag niyo sasaktan si Tia! Nakikiusap ako sa inyo! Huwag niyo siyang sasaktan! Huwag niyo sasaktan Bata lang siya. Nakikiusap ako. Kalad ka rin sila palabas! Kamahalan! Bobby! Kamahalan! Pinahirapan niya si Tia. Hanggang sa mamatay siya. Isang kawal ang naawa sa akin. Kaya lihim na binigyan niya ako ng pagkakataong mabuhay. Bilis! Bilis! Halika! Ay, Nang ako. araw na yon, Dito pa, dahan-dahan. tila namatay na rin ako. Ngunit, Tama. araw din yun na nabuhay ako. Hina ko ng mukha mo. Nagawa kong mabuhay muli wala ang alaalang yun. Oo na. Sisihin mo ako. Ako ang may kasalanan. Lahat ng to ay kasalanan ko. Kung hindi lang dahil sa akin, hindi ka sana dumanas ng pagdurusa. Sisihin mo ako. Kasalanan ko lahat ng ito.
Ang sabi nila, ganito ang gabi nang isinilang ka. May mahalimuyak na amoy sa palasyo, tila isang paraiso. Sabi rin nila, ngumingiti ka na sanggol ka pa lang. Pag umiti ka, namumukadkad ang mga bulaklak. Sayang talaga. Hindi ko nasaksihan ang lahat ng iyon. Ngunit sinong sisisihin ko kung hindi lang ako naghahad ng walang kwentang katanyagan at iniwan ang aking mag-ina? Hindi sana kayo nakaranas ng mga paghihirap. Ano ang katanyagan? Ano ang daigdig? Kung hindi rin kayang ipagtanggol ng isang ama ang kanyang asawa at anak, ano ang saysay na tawagin nila akong bayani? Ha? Oo. Bigo ako bilang asawa! Oo! Bigo ako bilang isang ama! Tiyak na ako rin ang sinisisi mo. Maging ako nga mababa ang tingin sa sarili. Ang kamay na ito, minsan na nga akong ipagtatanggol ang buong daigdig. Ngunit ngayon, puno ito ng dugo. Pumatay ito ng napakaraming buhay. Batid kong wala na akong budig. Malugod akong sumunod sa malupit na reyna. Alam mo ba kung bakit ko yun ginawa? Dahil nais ko na mahanap kayong dalawa. Kayong dalawa ng iyong ina. Nais mo akong mahanap. Nais mo kaming mahanap ni Ina. Alam niyo ba kung ano ang pinaka-pinagsisisihan ko sa buhay ko? Hindi ko nakita ang aking mga magulang. At hindi ko alam kung bakit ayaw nila sa akin. Ilang ulit ko nang inisip kung ano ang tunay kong katauhan. Inisip kong nakatayo ako sa harapan nila at sinasabing malaki na po ang inyong anak. Hindi ko kayo ipinahiya. Ngunit hindi ko naisip kahit minsan na ganito ang pagkikita natin. Lahat ng mga kamatayan, pagkakawatak, lahat ng yun ay dahil sa trono. Trono? Hindi ako karapat-dapat na tawaging iyong ama. Dahil lang sa pagkahumaling, dahil lang sa pagbibigay katarungan. Ilang tao na ba ang nagsugal ng buhay ng mahal nila? Ngunit wala na akong pakialam doon. Nasa harapan niyo ako ngayon. Nais ko lang titigan niyo ako upang sabihin, malaki na po ang inyong anak. At upang malaman niyo kung kamukha ako ni Ina.
aking anak. Hulihin niyo siya! Hulihin ang babaeng yan! Nililinlang niya tayo. Kahit si Prinsipe Wuji, nahulog sa gayuma niya. Hulihin siya! Susulit ba tayo? Ba't di pa kayo kumilos? Ang pagsuway sa akin ay kamatayan ng kapalit! Alam natin ang alamat ng reyna ng Xuanji at nag-aalab na Phoenix. Tunay na reyna lang ang may taglay na Phoenix. Ang makakapagbukas ng dambana at makakatawag rito. Ang nangyari ngayong gabi, iisa lang ang pinatutunayan. Siya, ang tunay na reyna ng Xuanji. Ako, si Tang Yishong, ay handang magsilbi ng buong katapatan. Sinungaling! Sinungaling! Sinungaling kayong lahat! Ikaw, nais mo lang agawin ang aking trono. Kaya ginawa mo mga panilinlang na ito. Prinsipe Wuji, nais mo bang wasakin ang aking kaharian? Nakatatanda ka. Nung una ayokong ilabas ang kasamaan mo. Ngunit pinipilit mo ko. Makinig kayo! Sa nagdaang mga taon, nakagawa si Fang Xua ng mga kasamaan. At ito ang tatlong pinakamahalaga. Una, pagpatay kay Fang Chi. Kahit walang karapatan, inangkin niya ang trono. Pangalawa, paggamit kina Fang Chi at sa anak nito upang pasunurin si Yu Heng na gawin na lahat ng utos niya. Pangatlo, upang pagtakpan ang katotohanan, marami siyang pinapatay at walang kapatawaran. Ang mga kasalanan yon. May katibayan ka. Mga paratang lang yan. Meron ka bang patunay sa mga sinasabi mo kasalanan ko? Oo, meron. Ate, tanda mo pa ako? Fangbu? Hindi ba't matagal ka ng patay? Nais mo ng patunay sa mga sinabi ng prinsipe kanina? O baka nais mong ibahagi ko sa kanila ang ibang kasamaan mo? Ikaw ang inatasan ko pumatay sa kanya. Nakatayo na siya sa harap mo, bakit hindi ka pa kumilos? Anong nais mo? Patayin ka niya bilang paghihiganti? Tumahimik ka! Tinakot mo kong magsilbi at pumatay ng maraming tao. Nakalimutan kong buti ko. Ang mga kamay ko nakagawa ng walang kapatawarang kasamaan. Ngunit ngayon, nahanap ko na ang aking anak. Kaya ngayon, dito na natin tapusin ang lahat. Meng Shuo. Meng Shuo. Makinig ka muna. Nung mamatay si Fang Chi, tila siya isang walang silbing langgam. Bigla na lamang siyang natumba at namatay. Kaya naman ako ang hinirang na reyna. At nakuha ko pa ang lalaking nais ko. Ako ang totoong nagugi sa aming dalawa. Meng Shuo! Meng Shuo! Meng Shuo! Nais mong makasama ang anak mo? Kailangan mo muna ng pahintulot mula sa akin. Mamamatay muna ako. Kung nais mo, kunin mo na lang ang aking buhay! Ama. Upang mapilit ako noong pumatay para sa kanya. Hindi ko alam kung saan niya ito nalaman.
Ngunit buhay ang ginamit niya upang makapagsandugo. At mula noon, habang ako ay nabubuhay, hindi ko siya maaaring suwayin. Ang nais ko, patayin mo siya. Ito ng isang kasunduang pangkalangitan. Kapag sinuway mo ang mga pinag-uutos niya, mamamatay ka. Ganun na nga. Kung kasunduan to, may paraan to upang mabali. Tutulungan ka namin. Kung tayong tatlo, mababali natin to. Kaya lang, mawawala ang kakayahan mo. Baka naman may iba pang paraan, Ama. Wala na. Hindi na. Ayos lang. Alam ko na ang buong katotohanan. At nahanap na kita. Sapat na yun sa akin. Anak ko, mamamatay na lang ako. Kesa paikutin niya ako sa palad niya at sundin siya! Wag! Ama! Wag! Alang-alang kay Fongchi, ginagawa mo to! Hindi siya nawala sa aking puso! Buhay siya sa puso ko! Mukhang natalo pa rin ako. Ama! Ang pitong bituin. Ang bituing si Tianchuan. Ang ikalimang bituing si Yuheng. Si Yuheng na si Liangshi. Nabilanggo siya ng pag-ibig. Mula pa nung una, mahirap nang pasunurin ang puso. At ngayon, naniniwala na ako. Sa wakas, Meng Shuo. Nakita mo ba yon, ha? Kapag namayagpag ang Phoenix, muling magliliyab ang apoy ng kadiliman. Malapit na. Sa wakas, malapit nang mapasayong muli ang 5 kaharian. Ang lahat ng mga tao ay muling magiging tagapaglingkod ng dakilang Di Fei Tian. Nahanap na rin ni Fuyo ang tunay niyang ama. At isa pa siyang prinsesa. Ay. Huh? Ano kayang ibig sabihin nito? Kwento to ng nagbabagang ilog. Ang nagliliyab na Phoenix daw nagbabantay ng masamang kapangyarihan. Ha? Masamang kapangyarihan? Hindi naman isa yang halimaw o multo, no? Alam mong tungkol kay Di Fei Tian? Ang sinasabi mo ba yung nagdulot ng pagkawasak sa Chongkang noon? Narinig ko na yan noon kay Lolo. Ang sabi niya, nung digmaan ng Chongkang, nagdala yun ng matinding paghihirap. Ngunit sa huli, nanalo ang kabutihan. Nagkaisa ang lahat at tinalo siya. Kaya nabuo ang 5 kaharian, tama? Inalis ang mahalagang bahagi sa kwentong sinabi nila.
Malakas ang kapangyarihan ni D-Fate yan. Marami siyang tagasunod. Walang laban ng 5 kaharian sa kanya. Paano para tayo nanalo sa kanya? Maaaring magbalik ang mapangwasak niyang lakas at sirain ang 5 kaharian habang buhay ang kanyang diwa kahit na wala na ang katawan niya. Ganun siya kalakas? Dati, upang mabura nila ang bawat peraso ng kanyang diwa, hinati ni Chang Qingzi at ginamit niya ang lakas niya upang ikulong yun. Hinati niya? Ngunit ibig sabihin buhay pa rin. Wala bang paraan upang mawala na yun? Walang paraan. Ah. Walang kapangyarihan sa daigdigang kayang pumatay ng diwa. Ngunit hanggat nahahati yun sa dalawa, si D-Fate yan, walang pagkakataong manakit. Tama. Oo nga, kung paghihiwalayin mo ang diwa sa magkabilang dulo, hindi sila magtatagpo, tama? Kaya si Chang Qingzi, kinulong yun sa bundok ng kawalan ng Chongkang at sa nagbabagang ilog. Ang bundok ang pinakamataas, pinakamababa ang ilog. Ibig sabihin, ang Phoenix na nagbabagang ilog, yun mismo ang nakakulong na diwa ni D-Fate yan? Kalahati ng diwa. Noong una, mabilis na bumabalik ang Phoenix sa ilog na yon. Hanggat buhay ito, dapat tayo mag-ingat. Ngunit sa pagkakataong to, Bakit? Ano yun? patuloy pa rin ang pagbabago ng ilog. Parang lumalala na. Ha? Ngunit, si Fuyo ang tunay na tagapagmana ng Xuanji na may kakayahang pigilan ng Phoenix, tama ba? Marahil ay wala naman siya kinalaman doon. Sa tingin ko, ang pagbabago ng ilog ay dahil kumakawala ang diwa ni D-Fate yan. Mukhang nagsisimula na rin magising ang kalahating diwa sa bundok. Sandali. Sa tingin ko, hindi mo kailangan mag-alala. Isipin mo, maraming magaling na pinuno sa Chongkang at makapangyarihan din silang lahat. Kahit makawala ang diwa, mapipigilan nila, di ba? Oo. Tutungo lang ako kay Fuyo. Dito lang ako. Nung bata ako, meron akong naintindihan. Ang batang hindi minamahal, hindi maaaring umiyak o sumigaw. Hindi siya maaaring malungkot. Dahil wala siyang karapatan. Wala siyang magagawa. Panibagong sakit lang ang dala ng pagluha sa kanya. Napakaraming kawalang katarungan sa daigdig. Pagsilang pa lang sa'yo, binibigyan ka na ng antas. At akin ang pinakamababa sa lahat. Maaari akong magdamdam. Ngunit di maaaring sumuko. Nagtitimpi ako at sinasabi sa sariling magpakatatag. Nais kong maging higit na malakas sa kanila. Doon lang ako mananatiling buhay. Matapos ang mahabang panahon, pagod na rin ako. Pagod na pagod. Nasa tabi mo ako. Walang makakaagaw ng anuman sa'yo. Hanggat nandito ako sa tabi mo.
wala nang mananakit sa'yo. Lalong-lalo na ako. Sa pag-iyak mo o pagngiti, nandito lang ako lagi. Hanggang sa dulo. Sabihin mo, kung hindi umalis si Ama at dinala ang hukbo sa dagat, kung hindi napatay ni Fang Xuan si Ina, kung hindi nalaman ni Folia na buhay ako at nilisan natin ang Xuanji, iba kaya ang kinahinatnan ng lahat? Kasalanan ko. Kasalanan ko. Nahanap sana kita agad. Hindi kita napagsanggalang. Nahuli ako ng dating. At maagang umalis. Patawad. Wala kang kasalanan. Nang pagkakataong yon, ikaw lang ang nagpaniwala sa akin. Meron pang kaligayahan. Binigyan mo ako ng pag-asang magpatuloy. At ngayon, tinuruan mo akong muling magtiwala sa iba. Pinaniwala mo kung hindi ako tinalikuran ng langit. Palagi ko nang tinatanong, bakit napakahirap at walang katarungan ang buhay ko? Ngunit masaya akong nalagpasan ko ang pagdurusa. Yun ang humubog sa akin sa kung ano ako ngayon. At nakilala kita. Ikaw ang pinakamagandang biyayang dumating sa akin. Handa akong ibigay ang buong buhay ko sa'yo. Kahit na kailan at saan. Langit at lupa man. Hindi kita iiwan. Aalis talaga kayo? Hahanap ako ng tahimik na lugar upang magdasal kay Bathala. Anak, magkikita pa tayong muli. Isa akong malupit na tao at puno ng dugo ang kamay. Kung makahihingi ako ng tawad at makabawi sa lahat ng aking kasalanan, yun na ang pinakamalaking biyaya sa akin. Hindi kayo mananatili kahit saglit? Hanggat nasa puso kita, ano ang pagkakaiba ng 1,000 araw? Anak ko, tandaan mo, gaano man hirap ang dala ng hinaharap, may katapusan ang lahat. Hanggat may mga nagmamahal sa'yo, tatagan mo ang loob mo, ano man ang harapin mo. Ngayong nahanap mo na ang tunay mong mamahalin, pahalagaan mo siyang mabuti. Huwag mo siyang bibiguin. Huwag mo akong tularan. Pagbalik ko noon, wala na ang iyong ina. At namuhay akong puno ng pagsisisi. May halimuyak tuwing gabi at may hamog kinaumagahan. Malapit na ang taglamig. Makinang ang mga bituin. Galing yan sa liham na sinulat sa akin ng iyong ina. Paano mo yun nalaman? Si Ina, pinakaingatan niya ang liham. Si Tia Wan, ibinigay sa akin yon. At si Wuji naman ang nagturo sa aking basahin ng sulat.
Tinago ni ina ang liham upang isang araw, kapag sa wakas nagkatagpo na tayo, maparating ko sa inyo. Dapat unahin ang kapakanan ng bayan. At hindi kanya sinisi o kinamuhian. Alagaan mo siya. Ama. Para sa iyong ama, lugar ng dalamhati at hirap ang palasyo. Alam niya ang gagawin. Alam niyang isusuko at dadalhin. Marahil higit na mabuti kung lilisanin niya ang lugar na to. Daan-daan. Baka madulas ka. Hudaga. Para sa'yo to. Huwag ka na magbuburda. Bakit? Hindi ba maganda? Tingin mo, hindi ako magaling magburda? O hindi maganda ang kulay? Akin na, ibalik mo na lang. Hindi ko sinasabing hindi to maganda. Magandang maganda. Di ba? Hindi ka sanay na magburda o magtahi. Bakit pinipilit mo ang sarili mo alang-alang sa akin? Tingnan mo mga kamay mo. Puro sugat na at tusok. Masakit? Hindi. Huwag ka na magbuburda. Masusunod, Hudaga. Mahal na hari. Liham po mula sa Xuanji. Nalaman na ni Fuyaw ang tunay niyang katauhan. Malapit na siyang umupo sa trono. Heto, kunin niyo. Salamat. Salamat. Ingat ka. Ginoo, ubos na ang sanggumay. Siit na lang, gaya ng dami ng sanggumay. O kung wala nun, sungay ng tupa. Inumin mo ang lunas na to, ha? Nalaman ko na ang aking tunay na katauhan. Iniimbitahan ko kayo nila Janbeye at Lanjo sa paghirang sa akin. Salamat sa inyo. Nandakilang manggagamot. Kung wala kayong dalawa, nabura na ng karamdamang ito ang buong nayo namin. Kayo ang bayani namin. Chiyun. Aalis ako sandali. Patungong Xuanji. Kailan ka aalis? Kailan ka babalik? Aalis ako agad. Kung kailan ako babalik, hindi ko patiyak. Ngayon na hindi na malala ang lagay mo, maaaring hindi mo na kailangan ng baluti ng dragon. Mag-ingat ka lang, huwag ubuhin. Pagkaalis ko, maaari ka na ring tumungo sa ang lugar mo man nais. Wala naman akong nais patunguhan. Wala rin akong tutuluyan. Masaya na akong dumito. Ngunit, nasa gitna ka ng kawalan. Kung mananatili ka, baka mabagot ka lang sa buhay mo.
Kailangan nila ako. Mula pagkabata, palagi may nag-aalaga sa akin. Hindi ko inakaala na darating ang araw, ako ang mag-aalaga sa iba. Nang makilala ko sila, naramdaman ko na meron akong silbi. May kailangan pang ipuning halamang gamot at kalahati pa ng naya ng pagagalingin. Kaya, dito lang ako. Dumidilim na. Pumasok ka na. Teka! Yung mga hipon sa ilog, matataba na sila sa araw ng pagdating mo. Oo. Huh? Walang hipon. Kakain ako. Kahit ilan pa ang lutuin mo. Simulan na ang paghirang! Sa dakilang taon at dakilang buwan, hinihirang ka naming bagong reyna ng bayang ito. Bantayan mo ang iyong kilos at panatilihin ang kabutihan. Naway mamayagpag at kasihan kayo ng langit. Pagmasdan ng kalangitan upang hindi makalimot. Tatandaan ko ang lahat ng iyong bilin. Ipagkaloob ang kapangyarihan! Sa kapangyarihang inatang sa akin ng langit. Bilang hinirang na prinsipe ng Tianchuan, pinagkakaloob ko sa iyo ito. Ikaw na ngayon ang reyna ng Xuanji. Pangalagaan mo ang bayan at ang iyong nasasakupan. Salamat, mahal na prinsipe. Hangad ko ang kabutihan sa 5 kaharian. Ang Tianchuan, nais ng panghabang buhay na kasunduan sa Xuanji. Tingin mo. Pag-iisipan ko. Basahin ang kasulatan! Ayon sa kasulatan, ang kaharian ng Xuanji ay ilang libong taon na. Ang mga namuno at mga mamamayan ay nagdiwang ng mapayapa.
Isang tagapagmana ng mga Fang ang hihirangin ngayong araw. Maabot sana ng kabutihan niya ang lahat ng panig ng daigdig. Itinatalaga namin ngayon ang tunay na reyna. Ang uupo sa trono, magtagumpay nawa ang Xuanji. At ang basbas ng langit at lupa ay ipagkaloob sa kaharian ng Xuanji. Basbas ng langit at lupa ay ipagkaloob sa Xuanji.三界有什么好？若无贪嗔，若并无烦恼，又怎能叫我一步三回头？为爱愁，为恨求，为情把魂魄都丢掉。要我爱的那个爱我，只要那一个爱我，你用什么换这一爱难求？若无病弱，若永无苍老，又怎叫花火孤身助心斗？为人守，为心留，为梦把运气都赶跑。要我美得多，他魂魄一直在他心里闪烁。有道说，此心所求，不过翻云覆雨厮守。求若不得，执念悬心，眉头紧锁。有道说，来世若求，唯愿寒蝉仗马参透。梦为星球，赐我爱愁，半生着落。所求不过翻云覆雨厮守，求若不得，执念悬心，眉头紧锁。有道说，来世若求，唯愿寒蝉仗马参透。梦为星球，赐我爱着，半生着。